yamang likas sa Timog Silangang Asya. Mapagmasid at masiglang araw, grade 7. Ang ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran ay nagsisimula sa pag-unawa sa klimang nagtatakda ng kanyang pang-araw-araw na kilos at pangmatagalang desisyon sa lipunan. Kapag nabigyang linaw ang pagkakaiba ng mga puwersang atmosfera, mas madaling mauunawaan ang kapasidad ng isang rehiyon na magpatubo ng buhay at kabuhayan. Balikan natin ang tungkol sa klima sa Timog Silangang Asya sa aral ng nakaraan, ating balikan. Klima kilatis, fact o bluff. Suriin ang bawat pahayag. Isulat ang fact kung wasto ang konsepto at bluff kung may bahaging hindi tugma sa katotohanan. Ang panahon ay tumutukoy sa pangmatagalang kalagayan ng atmosfera sa isang lugar. Bluff. Ang panahon ay tumutukoy sa panandaliang kalagayan ng atmosfera sa isang lugar. Ang klima ay nakabatay sa paulit-ulit na obserbasyon ng temperatura, pag-ulan, at hangin sa loob ng maraming taon. Fact. Habang tumataas ang isang lugar mula sa sea level, karaniwang tumataas din ang temperatura nito. Bluff. Habang tumataas ang isang lugar mula sa sea level, karaniwang bumababa ang temperatura nito. Ang mga lugar na malapit sa Ecuador ay karaniwang tumatanggap ng mas direktang sikat ng araw. Fact. Ang habagat ay karaniwang nagdadala ng mas malamig at mas tuyong panahon sa maraming bahagi ng Pilipinas. Bluff. Ang amihan ay karaniwang nagdadala ng mas malamig at mas tuyong panahon sa maraming bahagi ng Pilipinas. Ang altitude, latitude, topografiya at monsoon ay hindi natatapos sa weather report. Ang mga salik na ito ang dahilan kung bakit may makakapal na kagubatan sa ilang lugar, malalawak na palayan sa kapatagan, at bakawan sa mga baybayin ng Timog Silangang Asya. Layunin ng araling ito na masuri ang ugnayan ng klima, topografiya at vegetation cover sa pagkakaiba-iba ng yamang likas, kabuhayan at hamong pangkapaligiran sa Timog Silangang Asya at makapagpahayag ng mga hakbang tungo sa likaskayang paggamit ng mga ito. Hindi lamang weather update ang klima. May kaugnayan din ito sa anyo ng kagubatan, bakawan at kabundukan. Ayusin ang pantig at tukuyin ang vegetation cover na ipinapakita sa bawat larawan. Sa gawaing, ayusin ang pantig, tukuyin ang larawan. Vegetation cover ng Timog Silangang Asya. Una, tropikal na luntiang kagubatan. Pangalawa, kagubatang monsoon. Pangatlo, kagubatang bakawan. Pang-apat, kagubatang kabundukan. Magkakaiba ang klima at anyo ng lupain sa Timog Silangang Asya, kaya magkakaiba rin ang mga halamang tumutubo rito. Ito ang tinatawag na vegetation cover. Ang vegetation cover ay tumutukoy sa uri at lawak ng mga halamang tumutubo sa isang lugar, tulad ng kagubatan, bakawan, damuhan, maliliit na halaman at iba pang pananim. Nagkakaiba ito batay sa klima, ulan, taas ng lugar, anyong lupa at lokasyon gaya ng baybayin, kapatagan o kabundukan. Ang mahahalagang uri ng vegetation cover sa Timog Silangang Asya. Tropical evergreen forest o tropikal na luntiang kagubatan.
Matatagpuan ito sa mga lugar na mainit at madalas umulan sa buong taon. Dahil sapat ang ulan, nananatiling malago at luntian ang mga puno. Karaniwan dito ang matataas at malalapad ang dahong puno tulad ng lawan, apitong, tanjile, gijo at yakal. Tropical deciduous forest o kagubatang monsoon. Matatagpuan ito sa mga lugar na may malinaw na tag-ulan at tagtuyot. Sa panahon ng tagtuyot, may mga punong nalalagas ang dahon upang makatipid ng tubig. Mangrove belt o kagubatang bakawan. Binubuo ito ng mga bakawang tumutubo sa baybayin, bunganga ng ilog at maalat-alat na tubig. Mahalaga ito bilang tirahan ng isda, hipon, alimango at ibon at tumutulong din sa pagpigil ng pagguho ng lupa at pagbawas ng lakas ng alon. Upland forest o kagubatang kabundukan. Matatagpuan ito sa matataas at malamig na bahagi ng kabundukan. Naiiba ang mga halamang tumutubo rito dahil sa taas ng lugar at malamig na klima. Mahalaga ito sa pagsipsip at pag-imbak ng tubig ulan na dumadaloy sa ilog, bukal at watershed. Muli ang mga mahahalagang uri ng vegetation cover sa Timog Silangang Asya. Tropical evergreen forest o tropical na luntiang kagubatan, tropical deciduous forest o kagubatang monsoon, mangrove belt o kagubatang bakawan, at upland forest o kagubatang kabundukan. Vege Verify. Anong uri ng vegetation cover? Tukuyin ang uri ng vegetation cover na inilalarawan sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa kahon. Kagubatang matatagpuan sa baybayin at may mga punong tumutubo sa maalat-alat na tubig. Mangrove belt. Kagubatang karaniwang malago at luntian dahil sa madalas na pag-ulan sa buong taon. Tropical evergreen forest. Kagubatang may mga punong maaaring malagasan ng dahon sa panahon ng tagtuyot. Tropical deciduous forest. Kagubatang matatagpuan sa mataas at malamig na bahagi ng kabundukan. Upland forest. Uri ng vegetation cover na mahalaga sa pagpigil ng pagguho ng lupa at pagbawas ng lakas ng alon sa baybayin. Mangrove belt. Ang mga vegetation cover na natukoy ay hindi lamang anyo ng kapaligiran. Ang kagubatan, bakawan, kabundukan, at iba pang likas na lugar ay maaaring magbigay ng kahoy, pagkain, tubig, tirahan ng hayop at kabuhayan. Kapag ang mga biyayang ito ay nagmumula sa kalikasan at napakikinabangan ng tao, tinatawag itong yamang likas. Ang yamang likas ay mga bagay na nagmumula sa kalikasan na napapakinabangan ng tao, tulad ng lupa, tubig, kagubatan, mineral, hayop, halaman at yamang dagat. Mahalaga ang mga ito dahil nakatutulong sa kabuhayan, pagkain, hanap buhay, kalakalan at pag-unlad ng ekonomiya ng isang bansa. Ang Timog Silangang Asya ay mayaman sa yamang likas dahil sa maganda nitong klima, matabang lupa, malalawak na ilog, kagubatan, kabundukan at karagatan. Kaya maraming bansa rito ang umaasa sa agrikultura, pangingisda, pagmimina, pagtotroso at plantasyon. Yaman mo, bansa ko. Tukuyin ang bansang inilalarawan sa bawat clue. Matatagpuan dito ang Tonle Sap, ang pinakamalaking lawa ng tubig tabang sa Timog Silangang Asya, na mahalaga sa pangingisda at pagsasaka ng palay. Cambodia. Dito dumadaloy ang Chao Phraya River na nagpapasagana sa malalawak na kapatagan ng palay. Thailand. Matatagpuan dito ang lambak at delta ng Irrawaddy River, mahalagang sentro ng pagtatanim ng palay. Myanmar. Tanging bansang landlocked sa mainland na Timog Silangang Asya. May kabundukan at mga lupain sa kahabaan ng Mekong River. Laos. Matatagpuan dito ang Mekong Delta at mga matabang sakahan
malapit sa hanay ng Annamite Mountains. Vietnam, bansang kinabibilangan ng Peninsular Malaysia na may taniman ng goma, kagubatan, langis at natural gas. Malaysia, isang maliit na island city-state na may mangrove forest, wetland at yamang dagat. Singapore, yamang likas sa mainland na Timog Silangang Asya. Myanmar, ang Myanmar ay may malawak na lambak ilog na angkop sa pagtatanim ng palay. Mahalaga ang Irrawaddy River dahil pinatataba nito ang lupain at nakatutulong sa produksyon ng pagkain. Ang Irrawaddy Delta ay isa sa mahalagang lugar ng produksyon ng palay sa Myanmar. Thailand. Ang Thailand ay kilala sa matabang kapatagan, palay at goma. Ang Chao Phraya River ay nagbibigay ng tubig at sustansya sa lupa kaya nagiging masagana ang sakahan. Ang Thailand ay isa sa pinakamalaking producer ng natural rubber sa mundo. Laos. Ang Laos ay isang landlocked country, kaya napakahalaga ng Mekong River sa kabuhayan nito. Ang ilog, kabundukan, kagubatan, sakahan at hydropower ay tumutulong sa pagkain, enerhiya at hanap buhay ng mga tao. Ang Laos ay walang direktang baybayin, kaya mahalaga ang ilog at lupain sa pag-unlad nito. Cambodia. Ang Cambodia ay mayaman sa tubig tabang, sakahan, kagubatan at goma. Mahalaga ang Tonle Sap at Mekong River dahil nagbibigay ang mga ito ng isda, tubig at matabang lupain para sa kabuhayan. Ang Tonle Sap ang pinakamalaking lawa na may tubig tabang sa Timog Silangang Asya. Vietnam. Ang Vietnam ay may kabundukan, ilog, kapatagan, sakahan, kagubatan at goma. Sa paanan ng Annamite Mountains matatagpuan ang mga lupang angkop sa pagtatanim. Ang Annamite Mountains ay tahanan ng natatanging biodiversity sa rehiyon. Malaysia. Ang Malaysia ay mayaman sa kagubatan, kahoy, goma, langis at natural gas. Ang mga yamang ito ay mahalaga sa industriya, kalakalan, hanap buhay at ekonomiya ng bansa. Ang goma ay isa sa mahalagang industriya ng Malaysia. Singapore. Ang Singapore ay maliit ngunit mayroon pa rin itong mahalagang likas na yaman. Mayroon itong native forest, nature reserves, mangroves, coral reefs at marine biodiversity na dapat pangalagaan. Kahit maliit ang Singapore, mayroon itong forest, mangroves, coral reefs at marine biodiversity. Muli, ang yamang likas sa mainland na Timog Silangang Asya. Yaman mo, bansa ko. Tukuyin ang bansang inilalarawan sa bawat clue. Tahanan ng tamaraw, Philippine eagle, pilandok at Visayan warty pig. Kilala rin sa maraming endemic na halaman tulad ng orchids, pandan at luya. Dito matatagpuan ang Palawan na tinatawag na The Last Frontier. Pilipinas. Matatagpuan dito ang Sumatran tiger, Sumatran rhinoceros at tree kangaroo. May malalawak itong tropical forest at mayaman sa nickel, coal, bauxite, langis at natural gas. Indonesia. Kilala sa tropical evergreen rainforest na sumasakop sa malaking bahagi ng lupain nito. Mahalaga rin ang langis at natural gas sa ekonomiya nito. Brunei. Sa bahagi nitong Borneo matatagpuan ang mangrove forest, freshwater swamp forest at dipterocarp forest. Mahalaga rin dito ang kahoy, goma, langis at natural gas. Malaysia. Bahagi ito ng Coral Triangle at kilala sa mayamang-yamang dagat, korales, isda at coastal ecosystems. Matatagpuan dito ang Atauro Island, Jaco Island at Nino Conis Santana National Park na mahalagang lugar para sa konserbasyon ng dagat at kalikasan. Timor-Leste. Yamang likas sa insular na Timog Silangang Asya. Pilipinas. Ang Pilipinas ay mayaman sa biodiversity,
kagubatan, palay, asukal, goma at yamang dagat. Maraming halaman at hayop dito ang endemic o sa Pilipinas lamang matatagpuan. Ang Pilipinas ay isa sa mga mega-diverse countries sa mundo at bahagi ng Coral Triangle. Brunei. Ang Brunei ay mayaman sa tropical evergreen rainforest, mangroves, langis, natural gas at yamang dagat. Malaki ang papel ng langis at natural gas sa ekonomiya ng bansa. Malaking bahagi ng lupain ng Brunei ay kagubatan. Muli, ang Malaysia ay mayaman sa kagubatan, kahoy, goma, langis at natural gas. Ang mga yamang ito ay mahalaga sa industriya, kalakalan, hanap buhay at ekonomiya ng bansa. Ang goma ay isa sa mahalagang industriya ng Malaysia. Indonesia. Ang Indonesia ay mayaman sa tropical forest, biodiversity, mineral, goma, langis, natural gas at yamang dagat. Matatagpuan dito ang ilang natatanging hayop tulad ng Sumatran tiger at Sumatran rhinoceros. Ang Indonesia ay isa sa mga mega-diverse countries at bahagi rin ng Coral Triangle. Timor-Leste. Ang Timor-Leste ay may kabundukan, kagubatan, sakahan at yamang dagat. Mahalaga ang coral reefs at pangingisda sa kabuhayan ng maraming pamayanang nasa baybayin. Ang Timor-Leste ay bahagi rin ng Coral Triangle. Muli, ang yamang likas sa insular na Timog Silangang Asya. Yaman X, kilalanin bago maubos. Isulat ang tamang termino batay sa inilalarawan. Ito ang dami at pagkakaiba-iba ng mga halaman, hayop at iba pang buhay na organismo sa isang lugar. Biodiversity. Tumutukoy ito sa halaman o hayop na matatagpuan lamang sa isang tiyak na lugar. Endemic. Ito ang mga bagay mula sa kalikasan na ginagamit ng tao sa pang-araw-araw na pangangailangan at kabuhayan. Yamang likas. Ito ang tawag sa bansang may napakataas na antas ng biodiversidad at maraming endemic species. Mega biodiverse country. Ito ang rehiyong pandagat na kinikilalang sentro ng marine biodiversity kung saan kabilang ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Timor-Leste, Papua New Guinea at Solomon Islands. Coral Triangle. Tandaan, ang yamang likas at biodiversidad ay dapat pangalagaan bago tuluyang maubos. Ang mga yamang likas ay nagbibigay ng pagkain, kabuhayan, materyales at enerhiya sa mga mamamayan ng Timog Silangang Asya. Ngunit kapag ginamit ng labis o walang pag-iingat, maaari rin itong mauwi sa pagkasira ng kagubatan, katubigan, biodiversity at kabuhayan. Kaya mahalagang pag-isipan hindi lamang kung ano ang nakukuha mula sa kalikasan, kundi kung paano ito gagamitin at pangalagaan para sa susunod na henerasyon. Ang likas kayang pag-unlad o sustainable development ay paggamit ng yamang likas sa paraang natutugunan ang pangangailangan sa kasalukuyan nang hindi sinisira ang kakayahan ng susunod na salinlahi na tugunan ang kanilang pangangailangan. Yaman X, Hamon Detectives. Tukuyin ang hamon, sanhi at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran sa Timog Silangang Asya. Basahin ang bawat case file, piliin ang hamon, sanhi at epekto. Tandaan na ang yamang likas ay dapat gamitin ng may pananagutan upang mapakinabangan pa ng susunod na henerasyon. Case file number 1, nawawalang tahanan. May mga hayop sa kagubatan na unti-unting nawawala, kabilang dito ang Asian elephant at orangutan. Dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan, nababawasan ng kanilang pagkain, ligtas na lugar at pagkakataong dumami. Ano ang hamon? Pagkaubos ng nanganganib na species. Piliin ang sanhi.
Pagkasira ng tirahan ng mga hayop. Piliin ang epekto. Nawawalan ng balanse ang ekosistema. Case file number 2, bundok na nakalbo. Dati ay makapal ang kagubatan sa kabundukan. Ngayon, malaking bahagi nito ay ginawang sakahan o pinagkukunan ng kahoy. Kapag umuulan ng malakas, mas madali nang gumuho ang lupa at bumaha sa kapatagan. Ano ang hamon? Pagkalbo ng kagubatan. Piliin ang sanhi. Pagputol ng puno at pagpapalawak ng sakahan. Piliin ang epekto. Pagguho ng lupa at pagbaha. Case file number 3, usok na tumatawid bansa. May mga lugar na nagsusunog ng sakahan at kagubatan. Ang usok ay umaabot sa ibang bansa tulad ng Singapore at Malaysia. Dahil dito maraming tao ang nagkakaroon ng problema sa paghinga. Ano ang hamon? Polusyon sa hangin o haze season. Piliin ang sanhi. Pagsusunog ng sakahan at kagubatan. Piliin ang epekto. Sakit sa baga at problema sa paghinga. Case file number 4, bahura sa panganib. Ang coral reefs ay tahanan ng maraming isda at yamang dagat. Ngunit dahil sa mapanirang pangingisda, overfishing at polusyon, nasisira ang bahura at kumokonti ang huli ng mga mangingisda. Ano ang hamon? Pagkasira ng coral reefs. Piliin ang sanhi. Mapanirang pangingisda at overfishing. Piliin ang epekto. Pagbaba ng huli ng isda. Case file number 5, tubig na hindi ligtas. Ang tubig ay mahalaga sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa ilang lugar, naapektuhan ang supply nito dahil sa kontaminasyon, pagtatayo ng dam at pagbabago sa daloy ng mga ilog tulad ng Mekong River. Kapag marumi ang tubig, nagiging panganib ito sa kalusugan. Ano ang hamon? Seguridad sa tubig. Piliin ang sanhi. Kontaminasyon at pagbabago sa daloy ng ilog. Piliin ang epekto. Kakulangan sa ligtas na tubig. Case file number 6, lungsod na umiinit. Dumarami ang tao sa lungsod. Dumadami rin ang gusali, sementadong kalsada, sasakyan at basura. Dahil dito, mas umiinit ang paligid at lumalala ang polusyon. May mga lugar ding nagkakaroon ng siksikang tirahan o slum. Ano ang hamon? Mabilis na urbanisasyon. Piliin ang sanhi. Pagdagsa ng tao sa lungsod. Piliin ang epekto. Urban heat island at pagsibol ng slum. Muli ang mga suliraning pangkapaligiran sa Timog Silangang Asya, pagkaubos ng nanganganib na species, pagkalbo ng kagubatan, polusyon sa hangin o haze season, pagkasira ng coral reefs, seguridad sa tubig, mabilis na urbanisasyon. Yaman X Checkpoint. Alam mo ba ang hamon? Tukuyin ang terminong inilalarawan sa bawat bilang. Tumutukoy ito sa paggamit ng yamang likas sa paraang natutugunan ng pangangailangan sa kasalukuyan nang hindi sinisira ang kakayahan ng susunod na henerasyon na matugunan ang kanilang pangangailangan. Likas kayang pag-unlad. Hamong dulot ng pagdagsa ng tao sa lungsod, pagdami ng gusali, sasakyan, slum at pag-init ng paligid. Mabilis na urbanisasyon.
Hamong dulot ng pagputol ng puno at pagpapalawak ng sakahan na maaring magdulot ng pagguho ng lupa at pagbaha. Pagkalbo ng kagubatan. Hamong pangkapaligiran na dulot ng pagkawala o pagkasira ng tirahan ng mga hayop tulad ng Asian elephant at orangutan. Pagkaubos ng nanganganib na species. Hamong dulot ng mapanirang pangingisda, overfishing at polusyon sa katubigan na nagpapababa ng huli ng isda. Pagkasira ng coral reefs. Hamong dulot ng pagsusunog ng sakahan at kagubatan na nagdudulot ng usok at problema sa paghinga. Polusyon sa hangin o haze season. Hamong may kaugnayan sa kontaminasyon, pagbabago sa daloy ng ilog, pagtatayo ng dam at kakulangan sa ligtas na tubig. Seguridad sa tubig. Yaman X Solution Squad. Mula hamon tungo sa likaskayang pag-unlad. Pumili ng isang hamon. Tukuyin ang sanhi at epekto ng napiling hamon. Magbigay ng 3 likaskayang hakbang. Pumili ng output route. Pamantayan sa pagmamarka. Pamprosesong tanong. Eco Summary Map. Mula kalikasan hanggang pananagutan. Sa notebook, gumuhit ng graphic organizer na nagpapakita ng buod ng aralin. Eco Connect. Iugnay ang kalikasan. Piliin ang letra ng pinakaangkop na sagot. Sa isang kabundukan, pinuputol ang mga puno upang gawing sakahan. Kapag malakas ang ulan, mabilis gumuho ang lupa. Aling ugnayan ng sanhi at epekto ang pinakaangkop. Pagkawala ng puno, humihina ang kapit ng lupa. Sa lungsod, dumami ang tao, sasakyan, gusali, basura at siksikang tirahan. Ano ang pinakamabigat na epekto ng ganitong urbanisasyon? Lumalala ang init, polusyon at suliraning panlipunan. Ang Palawan ay tinatawag na The Last Frontier dahil marami pa itong kagubatan, baybayin at tikas na yaman. Ano ang pinakamalalim na kahulugan nito? May natitirang likas na yaman na dapat pangalagaan. Isang pamayanan ang gustong umunlad sa pamamagitan ng pangingisda, pagsasaka at paggamit ng kagubatan. Ngunit ayaw nilang maubos ang likas na yaman. Aling plano ang pinakaayon sa likaskayang pag-unlad? Gumamit ng yaman habang pinangangalagaan ang pinagkukunan. Isang lugar sa Timog Silangang Asya ang mainit at madalas umulan sa buong taon. Makapal, luntian at malalapad ang dahon ng mga puno rito. Anong uri ng vegetation cover ang pinakaangkop sa lugar na ito? Tropical Evergreen Forest. Ang kalikasan ay hindi minana upang ubusin. Ito ay ipinagkatiwala upang ingatan at ipamana.